Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Matapos sa magkampiyon sa Boston Celtics, akala nga ni Jayson Tatum ay wala nang masasabi sa kanya mga fans. Tulad ng sabi niya matapos silang magkampiyon, what are they gonna say now? Subalit tulad din ng sinabi niya ay na-humble siya sa Olympic experience na ito. 2 beses kang nabangko si Tatum sa Olympics at both games laban ito sa Serbia. Arguably, ang greatest game of all time ay hindi nga parte nito si Tatum dahil hindi siya nabigyan ng kahit isang segundo man lang na pagkakataon na maglaro sa loob ng court. Dahil dito ay mukhang naging maliwanag na si Kevin Durant pa din ang best small forward sa Amerika. Sa mga nagsasabi na si LeBron, maliwanag nga na point guard ang role ni LeBron sa Team USA. Sa pagitan ni KD at ni Tatum ay si KD pa rin nga ang number 1 option kahit na si Tatum ang nasa prime at kakagaling lang nito sa championship. Binabato din sa kanya ng mga fans na hindi siya ang best player ng Boston Celtics dahil si Jaylen Brown nga ang pinangalanan bilang East Finals and NBA Finals MVP. Habang lahat nga ay nagpo-post ng kanilang pagkakapanalo ng gintong medalya at nagse-celebrate ng kanilang mga panalo, si Tatum nga ay pinost sa kanyang Instagram stories ang paghigante umano. So obviously ay apektado nga si Tatum ng kanyang pagkakabangko at gusto niyang gumante at ipakita sa lahat na siya ay isa sa mga best player sa buong mundo at hindi dapat binabangko lamang. Tila ba matapos sa magkampiyon ay naabot na nga ni Tatum ang tuktok o mountain top. Subalit ngayon dahil sa kanyang pagkakabangko ay mukhang nabigyan nga ng gasolina si Tatum na iangat pa ang kanyang level of play. Naging controversial din nga ang pahayag ni Jayson Tatum mga kaibigan na tatalunin umano ng Boston Celtics ang current Team USA lineup na may LeBron, Stephen Curry at Kevin Durant. Well, definitely ay interesting matchup nga yan. Alisin mo nga sila Jrue Holiday, Jayson Tatum at Derek White sa Team USA at palitan ito ng mga players na in consideration sa lineup tulad ni Kawhi Leonard, Kyrie Irving at Paolo Banchero. Walang duda na lamang ang Team USA sa talento at malaki nga ang agwat nila. Subalit nakakalamang naman ang Boston Celtics sa chemistry. Sa palagay ko nga kung ngayon maglalaro mismo at knockout game ito ay may malakas na tsansa na manalo ang Boston Celtics. Subalit kung bibigyan mo rin nga ang Team USA ng 82 games upang bumuo ng chemistry at pagkakaisa at maglalaro sila ng isang 7-game series, maliwanag nga na mawawalis ang Boston Celtics dito. Dahil sa statement ni Jayson Tatum na tatalunin ng Celtics ang Team USA ay nakikita siya bilang hater ng Team USA dahil nabangko nga daw siya dito ayon sa mga netizens. Ganun pa man si Tatum nga ay proud lamang sa naabot nila as a team last year. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sama na din natin sa update na ito na matapos sa magpakita ng solid performance sa Olympics, si Patty Mills ay binigyan ng Utah Jazz ng 1-year $3.3 million contract upang maging backup point guard at veteran leader sa young team na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.